Hello everyone, The Hobbyist Vlogs here. So, meron tayong Nissan Navara na Pro 4X and I just wanted to create a content to show you para maingatan nyo yung Nissan Navara ninyo. Lalong-lalo na yung kanyang fuel injectors. Kasi way back, I have my 2019 EL Navara, no? Nagka-problema yung injector niya after 3 years, which is still bata pa kung tutuusin. So, I spent 37, 8 plus thousand isang injector. I bought 4 na injectors. So, paano ba natin yung may iwasan? Alam naman natin na maingay yung Navara by nature, yung makina niya. Tunog truck talaga, but it's a truck anyways. So, may isa tayong part na nakakaligtaan ang sinasuggest and nire-recommend ng kasa. Every year mo siyang papalitan. Okay? Or every 10,000. I could be wrong dun sa 10,000, pero ang alam ko talaga dyan, nung nasa kasa pa to, every year mo siya papalitan. So, ano ba yung dapat mong palitan? At siguraduhin mong dapat mong gawin after PMS. So, halimbawa, nag-PMS ka ngayon, 5,000. Ako kasi 5,000 ako nagpapalit eh. Hindi ako nagpapalit ng 10,000 kilometers. Hindi ko pinaabot ng ganun ka layo yung mileage niya before I do change oil. So, sa mga 10,000 kilometers na nag-change oil, every change oil mo siya papalitan. Ako, every after 5,000, tapos pag dumating na ng 10,000 ulit, papalitan ko na yung part na very important, which is the fuel filter. So, another thing, hindi ako bumibili ng aftermarket nito. Talagang binibili ko na Navara. Nagkataon lang, naghanap talaga ako. I did the research. Itong Max Power ang natagpuan ko na parehong-pareho niya, pati sa element, yung UFI. Yeah, UFI brand na fuel filter. So, pakita ko sa inyo. Ito ha, every 10,000 kilometers ko to pinapalitan. So, pag nag-change oil ako ngayon, the next change oil, papalitan ko siya. Ayan. Nakita nyo, sobrang dumi. Sobrang dumi niya na agad. Nagpapagas lang ako sa Shell and Petron during that time. 149 ng diesel by that time eh. So, yan. Ito lang inaalagaan ko. And I learned it the hard way. So, the way it works, actually, magpapaliwanag ko sa inyo. Nakatayo yung fuel filter assembly. Ito yung pupunta sa injector mo. Pahigop yan. Then, nakababad siya sa diesel. Tama? Now, habang hinihigop niya, no, kung saan man dyan, mafi-filter niya tong mga dumi. Okay? Maraming nagsasabi, madumi yung diesel sa atin, which is true kasi ilang salin yan bago dumating sa atin, ilang tank yan sinalinan yan. Maraming nagsasabi na depende yan sa gasoline station, sa location. I disagree with that, no? Nakadepende yan, kung para sa akin, nakadepende yan kung saan galing yung supply, no? Maraming factors, hindi lang sa gasoline station, depende sa kinukuhanan nila. Kung may latak-latak ba yung tangke nila na humahalo sa diesel. At saka yung hose, marami ding particles yan eh. Hindi nadaanan yan mismo. So, ano ba yung pwedeng mangyari kapag hindi ka nagpapalit nito? So, nakita niyo sa akin, may tira pa siyang malinis. Tama? So, habang ginagamit mo yan, nang hindi mo siya pinapalitan, hindi ini-ignore mo or ino-overlook mo yung pagpapalit ng fuel filter, nagbabara tong mga element na to. Gradually, halimbawa, ito nagbara. So, dito siya papasok, yung diesel. Babara siya dito, gagamitin niya yung malilinis pang element. Ngayon, ang problema, yes, mapasok pa rin naman yung diesel eh. Hindi naman yun problema. Merong specific na pressure required ang common rail nyo, lalo na yung mga injector, para maabot niya yung fuel efficiency, and also required na pressure ng mga injectors. And always remember na dito nakarely, sa diesel nakarely ang lubrication system, or yun lang ang lubricant ng fuel injectors ninyo. Yun lang ang dahilan kung bakit hindi nasisira yung injectors, dahil nalulubricate siya, no, ng diesel ninyo. Dumating yung time na nagbara to, kapag dumating yung oras na yon,
at na-consume mo lahat ng element, hindi mo pa rin pinalitan. Kasi hindi mo to nakikita hindi transparent ang ano nito eh. That's why may precaution and PMS kang tinatawag. Magbabara to, bababa ang pressure, papunta sa common rail mo, sa diesel. Okay? Kapag bumaba ang pressure sa common rail, masyashorted ang supply ng diesel sa fuel injectors. Magkakaroon ng friction yung mga pin niya, magkakaskasan siya, lalaki yung yung pinaka daanan ng diesel. At pag dumating yung time na yon, irreversible na yung damage. Ang mangyayari, ang magiging sintomas dyan sa sasakyan mo, knocking. Tapos dadaanan mo na yung dinaanan ko, nasasabihin katok yung makina mo. Kailangan ibaba yung makina mo kasi may katok nga siya. Piston knock daw yung tawag doon. Pero little did you know, ito yung naging problema mo. Okay? So, yung baba yung makina, hindi ko alam yung presyo pagdating sa Nissan Navara. I think the same siya hindi nagkakalayo ang presyo niyan. Kasi 3 times the 30,000, 39 plus, can reach 140,000 pesos. Yung baba ng makina, ganun din. So, yun lang. I hope nakatulong. Thank you for watching.